Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today's video is ano ang kahalagan ng muling pagkabuhay ni Kristo, and may concept po ito na first fruits. First fruits refers to the first portion of a harvest offered to God in thanksgiving and faith for full harvest to come. In 1 Corinthians chapter 15 to verse 20, Peter calls Jesus the first fruit of those who have fallen asleep, meaning his resurrection is just the beginning. It guarantees that all we who belong to him will also be raised. His glorified body is the preview of what's in store for every believer. Our future is not decay but glory, and may kita po natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Ang sabi po dito, "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep." Sa Tagalog naman po, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First fruits points to Christ's resurrection. So, yung sinasabi po na parang unang bunga, ito po yung first fruit. Ang tinuturo po nito is yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Dahil alam naman natin ng Panginoong Kristo, after niyang mamatay, muli siyang nabuhay after ng ikatlong araw. Ngayon, ayun yung tinatawag nilang first fruit, na kumbaga, siya yung kauna-unahang tao na namatay at muling nabuhay, di ba? Ngayon naman sa second teaching, first fruits guarantees a resurrection. So, yung unang bunga po na yun, nagkaroon siya ng guarantee sa resurrection natin. Siyempre, tayo dati yung makakasalanang tao. And ngayon, nung tinanggap natin yung Panginoong Kristo, nung naniwala tayong siya'y muling nabuhay after ng kanyang kamatayan, ang kapalit nun is yung resurrection din natin. Ayan yung bunga ng pagtitiwala natin na at paniniwala natin na totoo ang Diyos at siya'y muling nabuhay. Ngayon naman sa third teaching na tayo, first fruits makes our lives meaningful. So, yung kauna-unahang first fruit po, nagkaroon po siya ng meaning sa buhay na ang bawat isa. Kung paano tayo nabubuhay ngayon, kung ano yung buhay na ginagalawan natin ngayon, malaki yung naging impact niya sa buhay natin. Ngayon naman sa application na tayo, anchor all your hope in Christ's resurrection. So, lahat ng paniniwala natin, lahat ng gusto nating paniwalaan, ibigay natin lahat sa Panginoong Kristo yun. Lalong-lalo na yung naniwala tayo na siya yung muling nabuhay sa kanyang kamatayan, hindi ba? Ngayon naman sa second application, believe that you are more than conquerors. So, maniwala tayo na hindi lang tayo basta nabubuhay na tao, hindi lang tayo basta nandito sa lupa. Nabubuhay tayo kasi may plano pa yung Diyos sa buhay natin. So, hindi tayo yung parang itsapwera lang. Meron din tayong pwede pang magawa dito sa mundo natin, hindi ba? Ngayon naman sa third application, commit yourself fully to the work of the Lord. So, ibigay natin lahat ng sarili natin sa Panginoong Kristo, kung ano yung gawa ng Panginoong Kristo, at kung paano siya nag-work sa buhay natin. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does knowing that Jesus is the first fruit of the resurrection impact your life? So for me, napakalaking bagay nun, dahil naniniwala ako na hindi lang ang Panginoong Kristo ang pwedeng siyang mabuhay after niyang mamatay, hindi ba? Lahat ng tao ay pwedeng maging ganun. Syempre, binigay niya yung kasiguraduhan na yun na darating siya sa muli niyang pagkabuhay, at
alam natin na babalik ulit yung Panginoon sa Kristo dito sa lupa upang tubusin yung mga anak niyang nananampalataya sa Kanya at yung mga anak niya na sumusunod sa Kanya. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.